Ganito kami kasimple mag-prepare ng pagkain pag may simpleng okasyon dito sa aming lugar. Una ay nagpainit muna ng tubig. Sa isang mangkok ay naglagay ng suka at asin. Nang sa ganon, hindi titigas yung dugo ng manok pag atin itong kinatay. Hintayin lang na kumulo yung tubig bago ilamaw yung manok. Isabay na ring isalang yung kanin. Iyon, balak pa yatang tumumba. Sa wakas, nakisama rin. Oops, binalikan. Di pa sigurado. Kumulo na nga, kaya yun. Inpisokdan, apo. Minsan ganito na kasi yung ginagawa natin para bunot talaga yung balahibo bago susunugin. Medyo health conscious na yung mga kumakain ngayon. Yun nga, pagka natanggal na yung mga balahibo, saka pa lang ito susunugin. Para nga naman yung lasa ng nasunog na balat ay andun pa rin. Yung sarap niya ay kakaiba talaga kaysa dun sa lamawlak. At hinati-hati na nga, nag-separate yung pang-adobo at saka yung pang-sabaw. Itong adobo, inilagay na natin diretso sa kaldero. Nilagyan ng bawang, kunting suka o vinegar. Tapos titimplahan ng toyo. Muntik na kalimutan yung paminta. At sinubukan nga naming ihalo dito sa kaldero. Agoy, kahirap. Kaya ang kalawasan, lipat sa tilyasi. Tinagdagan lang ng tubig para magsilbing moisture habang lumalambot yung karne. Takpan natin ng planggana para mabilis itong maluto. Uy, dahan-dahan. Mainit yan. Yan eh. Kumukulo na siya, tapos halo-haluin lang natin hanggang sa ito ay lumambot. Samantala ay isa lang na rin natin yung soft bones, yung buto-buto ng manok, paa, ulo, pakpak. Ay yun yung pakukuluan natin gawin nating sabaw. Yun, nakiusyuso na yung aking bugoy. Tinimplahan lang yan ng asin, luya. Pwedeng-pwede na yan. At pagkatapos nga ng konting programa, pasasalamat sa mga biyaya na binigay ng Diyos sa atin, lalong-lalo na ang panalangin ng patuloy na gabay sa ating araw-araw na pamumuhay. Pag mayroong talagang ganito ay lalong gumagaan talaga yung ating buhay. Hindi man sa material na asenso, pero sa espiritual na pag-usad, kumbaga. At ito nga, nakaluto tayo ng adobo, sabaw, pansit, at solve na ito. Kain na po tayo.